Have a nice day. Ayun, kamusta po kayo lahat? Magandang gabi po sa inyo. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi ay ako ay magbabahagi lang ng aking panaginip. Ito ay panaginip ng hindi ko inaasahan na panaginipan ko yung kapatid kong namayapa na mag 7 years na namatay. So ibabahagi ko lang kung paano ko siya napanaginipan at kung ano yung reaction ko after nung napanaginipan ko siya. Yun po, at pag-uumpisa na natin. At sana magustuhan yung aking kwento. Salamat. Ayun, at ako ay nagbabalik na. Aking ipagpatuloy yung aking kwento na aking napanaginipan at i-share ko lang po sa inyo na kung paano ko napanaginipan yung kapatid ko na namatay na November 10, 2016. So ngayong November 10 na mag 7 years na siyang namatay. At yun nga, nakakalungkot na wala ako sa Pilipinas at ako ay nasa ibang bansa. So first time ko palang mag-abroad ng time na yun. Nasa Saudi ako at ako ay patapos na ng aking kontrata ng time na yun na siya ay nagkasakit ng malignant cancer po na stage 4. Hindi namin alam na ganun na pala yung kalala yung sakit niya, kasi ang sinasabi niya lang sumasakit yung ulo niya, sumasakit ang dibdib niya, sumasakit yung tiyan niya. So kinikimkim niya po yung naramdaman niya, at saka hindi kasi siya mahilig magsalita ng magsabi pala ng mga naramdaman niya. Yung nagpapabili lang siya ng paracetamol, mga Biogesic, yung mga sakit ng Alaxan, FR, mga sakit sa katawan. Yun po. Kasi ako naman, kasi hindi ako lumaki sa pamilya ko, pero yung naikwento nila sa akin at nalaman ko din na ganun pala yung naging sitwasyon ng aking kapatid nung bago siya na hospital. At hindi ko alam na sobrang lala na pala yung sitwasyon niya, na noong time na 2015 nag-abroad ako sa Saudi. Ayun, 1 year and 7 months ako. Nabalitaan kong namatay yung kapatid ko is 12:04 in the afternoon sa time ng Middle East sa Saudi Arabia. At ako yung time na yun, habang nagluluto ako, narinig ko yung phone ko na may nag-message. At yun, hindi ko muna pinuntahan yung kwarto ko kung saan nandun yung cellphone ko. At ang ginawa ko, pinagpatuloy ko muna ihanda yung pagkain ng aking alaga, kasi ang mga amo ko kasi parating na sila, kasi magtatanghali na yung time na yun, 12:04 na in the afternoon. So parating na yung amo ko, ay sinasabihan niya ako na ihanda ko yung pagkain. Ako naman, habang hinahanda ko yung pagkain ng amo ko at mga alaga ko, ay nakarinig ako ng isang text message sa cellphone ko, kasi malapit lang sa room ko yung yung malapit lang sa kusina ng amo ko yung room ko, kaya na yung kung may mag-text or mga kahit anong ringtone, mga notification,
ringtone, yun po narinig ko ang yun nga, yung tunog ng cellphone ko. At yun, yung habang nagluluto ako, na sabi ko, parang may nag-message. Siyempre, excited ako, kakamustahin ako ng pamilya ko, ganun din. Ganun man yung time na yun, ay pinuntahan ko yung room ko, at iniwan ko muna saglit yung niluto, kasi luto naman na. At ako ay pumunta sa room ko at tiningnan ko yung phone ko na may nag-message na isa. So, siyempre excited ako na bubuksan at malaman kung ano yung message yun na yun, at kung saan galing, sino ang nag-text. At yun nga, so sad, sobrang sakit nung nabasa ko. Halos hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog ng gabi na yun. At nang nabasa kong text message ng ate ko, ang sinabi niya sa message niya na wala na daw ang kapatid naming lalaki, matay na daw. At ayun, sobrang lungkot na, sobrang grabe yung sakit sa dibdib ko, grabe yung impact sa akin. Siyempre malayo ako sa pamilya ko, kahit sino naman nakaranas ng ganun na sobrang sakit sa dibdib, na sobrang iyak ko. Yung niluto kong pagkain ay hindi ko na po halos kinain. At kinausap na lang ako ng amo ko, ano ba yung dahilan ko bakit sobrang iyak ko. Siyempre never nila ako nakitang umiyak ng ganun, yung grabe yung iyak ko. So ang ginawa ko is ang ginawa ng amo kong lalaki, sabi niya, pinilit niya ako na, pero alam nila yun na meron